Magandang araw sa inyo mga banateros. Ito na nga at matindi ho ang nangyari kaganina. Naku po, nagkaroon po ang press con itong mga dating mga tauhan at dating mga sundalo. At alam mo, ang tindi ng press con na yan ha. Diyan talaga sinabi, direkta si Marcos ang may kagagawa nitong lahat ng to. Uy. Gago! Ako, pag ito pinalusot pa natin, ako po, mga kababayan, pag ito pinalusot pa natin, talagang malaki na kasalanan natin sa bayan natin. Alam mo, meron nga tayong tinatawag na yung sin of omission. Alam niyo yun? Sin of omission, tinuturo na sa inyo ng mga paring mga bakla yun eh. Nung bata kayo, hindi naman lahat ng pare bakla. Pero tinuturo na ho sa atin yun, di ba? Na sin of omission, meron yung sin na ginawa mo kasi, kaya ka nagkasala. Halimbawa, ikaw ay pumatay, o gumahasa, o nagnakaw. Yan ay kasalanan, di ba? Kasi ginawa mo. Pero meron tayong tinatawag na sin of omission. Ano yun? Yung, alam mo nang may mali, nakikita mo na sa harapan mo, yung mali, at alam mo ano yung tamang gawin, ngunit datapat subalit, hindi mo ginawa. Bakit? Maraming rason. Takot ka, di kaya naman meron kang pinoprotektahan. Maraming dahilan yun. At alam mo, kaya bilib ako sa mga sundalo na ito dahil hindi ho sila umurong. Alam nila yung yung kaakibat na mangyayari sa kanila. Panggigipit. Halimbawa ko na nga lang po ngayon naku, ang tindi yung pangyayari. Si Sir Jack, kilala nyo si Sir Jack? Yung isang manateros. Bay, si Sir Jack po nung nasa ano ho siya, nasa NBI, wala na hong problema. At ang balita nga namin, ayoko maniwala ayoko maniwala. Ang balita nga namin, talagang inutusan daw di umano, allegedly, yung dating NBI na kasuhan si Sir Jack. Pero, hindi daw sinunod. Kasi nga, naintindihan naman niya yung una-una yung freedom of speech. At ang sabi naman ni Sir Jack doon, palagay ko o paningin ko, merong sakit sa kaliwang betlog si Marcos. Yun na sinabi niya. At yung pag-post nung ay sinasabi naman niya, hindi naman totoo. Ibig sabihin kasi dapat maunawaan natin na ang libel, it should have a malicious intent. Meron ka talagang actual malice. Yun yung ginamit sa batas. So alam naman nila na hindi talaga actual malice yun. Kasi nga alam naman natin komedyante si Sir Jack, at alam natin na yung ating banateros na yan hindi naman po yan nagbibigay ng facts agad-agad, 'di ba? Kasi yung actual malice pag sinabi mong actual malice, alam mo na mali pero pinupush mo pa rin. Sinasabi mo pa rin. Siya linaw na nga yung sinabi niya, palagay niya, tingin niya, wala ho siyang sinabing actual fact o mismong fact. So dapat wala talaga. At naintindihan naman ho sa tingin ko nung dating NBI. Kaya lang ho, nung narinig ko yung balitang tatanggalin yung NBI director para lang doon na kasuhan si Sir Jack, hindi ko naniwala. Hindi, sabi ko, ganyan ba katindi? Ganyan ba ka-unprofessional ang NBI? Sabi ko, ang mga NBI, professional yung mga yan Hindi, alam mo, eto walang biro. Ang NBI po ay napaka-professional. Walang biro. Ako, hanga ako sa mga yan. Dati ho, tayo napalapit din ho sa isa sa mga director dyan. At alam mo, napaka-professional ho nito mga to. Hindi ho namumulitika. Binabati ko yung mga taga-NBI cyber libel. Napaka-professional ho nito mga ito. Kaya nga sinasaladuhan ko ito mantakin mo. Yung chismis na nakarating sa akin, nangyari ngayong araw na ito. Ano yung nangyari na yun? Abay, kinasuhan si Sir Jack. Tinuluyan nung NBI na bago. Alam naman po natin na itong NBI na bago ay, ito papakita ko sa inyo, ay walang iba kung hindi yung bumaligtad na. Ito po yung tandaan nito ang karakter po nitong NBI na ito, dati po itong politiko, dati po itong PDP na bumaligtad po.
Okay? Ngayon, siya ang nilagay. Actually, medyo questionable nga yun. Kasi, alam mo, si NBI, napaka-professional niyan. Ayaw na ayaw nila na yung kanilang mga nababypass yung mga nandun talaga. Kasi ganun yan eh. Professional yan. Dapat kung sino yung mga tagaloob, yun ang ilagay doon sa kanilang pinakapinuno, yung NBI director. Pero ang nilagay, tagalabas. Hindi ko naman so sinasabing masamang tao itong NBI director. Hindi ko sinasabing wala akong alam ito. Alam ko, abogado ito, talaga namang magaling ito. Kaya lang, hindi mo maaalis sa isipan ng tao na siya po ay politiko. Hindi natin maaalis yan. Politician po ito. Kaya nga, ngayon, nung kinasuhan, sabi ko, na-confirm ata. Na-confirm yung balita sa akin na hindi kasi sumunod yung dating direktor at kaya pinalitan at ngayon, yung susunod ang kakaso. Tandaan ninyo, parang ganyan din po ang nangyari kay Torre. 'Di ba? Although si Torre, taga-PNP talaga siya, kasi bawal naman din mag-appoint ng PNP chief na tagalabas. Wala ho sa batas yun. So, talagang PNP naman siya. Pero ang balita nga natin, naghanap daw dati ang administrasyon ni Marcos na kayang magpakulong kay Pangulong Duterte. Yun ang susunod na PNP chief. At maraming nilagpasan si Torre kaya ginawa siyang PNP chief. Pero nilaglag din siya. Kaya nga, ang sinasabi lang natin dito sa bagong NBI director na alam ko naman meron itong kaayusan sa kanyang prinsipyo. Sana lang. Although iba nagdududa. Gago! Pero sa akin, alam ko naman kasi sa bawat tao merong kabutihang nasa kaloob-looban nila eh. Maaring minsan nape-pressure sila kaya nila nagawa ito na para bagang pag hindi mo kinasuhan yan si Sir Jack tatanggalin ka dyan. Baka ganun. Hindi ko sinasabing ganun. Posibleng allegedly ganun ang maaaring sinabi sa kanya. Kaya naman niya nagawang kailangan niya lang sumunod. Diba? Although, sabi ko nga, kung ganun ang sitwasyon, hindi naman po ata maganda yun, Sir Director, na ganun ang gagawin ninyo. Kasi, ang balita nga natin, sobra daw ang radar ng Malacanang sa Banateros. Kasi nga, alam ng Malacanang na si BP Sara Duterte nagtitiwala sa Banateros, sa SMNI, kaya naman tinarget. Alam naman natin ng SMNI, tinarget na yung kanilang pinuno. So, kasi nangyari, akala nila si Pastor Kibuloy nagsasalita, 'di ba? Alam natin 'yan. Nung kinulong nila, akala nila hindi tutuloy ang SMNI at tutumba ang SMNI. Lalong lumakas. As a matter of fact, from Pastor Kibuloy, lagbunga pa siya. 7 ang binunga niya, ang Banateros. Mantakin mo, kinulong mo yung 7 ang binunga. Kasi nga, you cannot stop the truth. You cannot stop people. Even if you keep on killing people. I'm not saying they're killing, pero ganun yun eh. Kasi sa kasaysayan po, marami tayong mga bayaning namatay, pinatay. Pero hindi natigil ang revolusyon noon sa kasaysayan natin. Nagpatuloy. As a matter of fact, ginawang fuel nga yung mga bayani natin. Ibig sabihin, lalong lumakas ang loob ng mga Pilipino. You cannot stop ang tao. So, ganito ginawa. Nagbunga ng Banateros. At eto daw, sasampulan si Sir Jack. Tatakutin. Kasi sinampulan nila ako eh. Ang dami na nilang kinaso sa akin. Wala naman po silang napatunayan. Lahat po. Talo ho lahat. Kaya ngayon sinusunod yung iba. Si Boss Dada din, meron din, balita ko. Tapos si Sir Jack, eto na nga, sinisimulan na. Pero alam nyo mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, ang Banateros hindi po yan matatakot. We will stick on the truth. I keep on telling them, yung tinuturo sa akin ng tatay kong paulit-ulit. At yun ang ama ng Banateros. Aside from Pastor Kibuloy, ang aking ama, sinasabi niyang paulit-ulit. At nasa Biblia nasusulat. Stick with the truth, justice. Ipaglaban mo ang tao, nasa likod mo ang Diyos. Ipaglaban mo ang katotohanan, nasa likod mo ang Diyos. At pag nasa likod mo ang Diyos at kayo ang ginipit, Diyos ang gagawa ng paraan para sa inyo. Sabi nga, vengeance is mine, says the Lord. Importante yan na maunawaan natin. Bakit? Napatunayan ko yan.
Sa lahat ng dami ng kumaso sa akin, ang pinakamatindi si Saldico. Ang lupit. Yung kanyang kinuhang abogado na 4, kwento lang sa akin ng abogado ko to. Sabi, alam mo ba yung firm na, hindi ko na lang sasabihin ko ano yung law firm na yun. Yung firm na yan, ang acceptance fee niyan, 1 milyon. Bawat abogado. Doon sa kaso niya sa akin, 4 ang pinadala niya. Actually, 6. Yung 2 parang umaalalay. 4 yung abogadong, so ibig sabihin, ganun ang ginastos niya. Ganun daw ako kahalaga. Sabi nga no abogado ko, tuwan-tuwa eh. Ako naman, kasi ako mag-isa lang yung abogado ko eh. Tapos yung kalaban, si Saldico, yung ano niya, 4. Kaya sabi ko, bakit 4 sila? Sabi nung abogado ko, matuwa ka. Ibig sabihin, 4 na milyon ka. Abay, talaga? Sana pinera na lang niya sa akin. Meron na. Sana nilagay niya sa maleta. Hindi, naintindihan niyo ibig ko sabihin. At the same time, na-dismiss nga po yung kaso na yun. Nakakatuwa. Sabi ko, we didn't live, hindi tayo nanira pa, hindi natin bumanat ng wala sa hulog, wala sa katotohanan, hindi natin siniraan si Saldico. Basta sinasabi lang natin ng totoo. And can you just imagine, yung issue na yun ay tungkol sa flood control. Everything turned around, di ba? Ibig sabihin, sino ngayon na napapahamak? Sino ngayon na hindi makauwi? Sino ngayon ang nagtatago? Di ba? Kasi nga, stick with the truth. Truth and justice will prevail, says the Lord. Yan ang matindi dyan eh. Kaya Sir Jack, huwag ka mag-alala. Basta doon ka lang sa totoo. Huwag ka magpe-fake news. Kasi sinabi naman niya, hindi naman niya sinabing totoo ito eh. Dinilit pa nga niya yung mga ibang portion eh. 'Di ba? Wala naman siya sinasabing totoo 'yun. Nagtatanong nga lang siya. Kaya nga dapat sa tingin ko this is all political para lang ipitin ng Banateros. Pero mga kababayan, habang nandiyan kayo nanunood sa amin at naninindigan sa tama, tayo ay tatayo. At ipanalangin natin si NBI Director na although wala na siya magagawa kasi kung nakasuhan na, wala naman na siyang say doon pag nandun na sa prosecutor. Pero ipanalangin natin ng mga prosecutor na hipuin sila ng Panginoon kasi alam mo, Diyos lang ang makakahipo ng puso ng tao. Yan lang ang makakapagbago ng isip ng tao. Diyos lang. Kahit ano pang pressure mo dyan, pag hindi yan ginising ng Panginoon, wala mangyayari dyan. Dalawa lang naman yan, gisingin ka o hindi ka pagisingin. Ano gusto mo? Hindi, totoo ito Lagi niyong tatandaan yan. Huwag niyong kakalimutan yan. Merong paraan ng Panginoon. Gisingin ka o patulugin ka. Mamili ka. Bahala na sa'yo, Lord. Di ba? Tayo, we wish na magising. Yun ang ating ipanalangin. Ma-wish na Kaya nga tulad nito, itong mga sundalo na ito, kasi may relationship ito eh. Itong kinikwento ko sa inyo, it's not all about Sir Jack. Ito may relationship. Kita natin, kaliwat kanan, si Libiste, nung naglabas siya, di ba? Talagang hinanap ng gobyerno maikakaso doon sa kanya negosyo. Wala. Malinis yung tao. Di tablado. Kay Barsaga, yung si Kiko, di ba? Ano ginawa? Tinanggal siya. Sinuspend siya. Sinuspend siya. At talagang gusto nang tanggalin siya sa kamera para masampulan. Alam mo yun, hindi naman, it's not about him. That kind of sanction, nagpapahiwatig sa ibang congressman. Subukan ninyong magsalita. Subukan ninyong umamin sa mga katarantaduhan natin. Tanggal kayo. Alam mo, yung ganyang klaseng paraan, ginagawa na yan, high school pa lang tayo. Tama, mali. Pag ikaw, nagsumbong, teacher, nagkopyahan yung kaklase ko. Anong gagawin doon sa tao nagsumbong? Ibubuli, babaligtarin, sasampulan. Alam ko yan eh. Dati akong bully. Sa eskwelahan ko, talagang tarantado ko noon. Ako, aminado naman ako eh. Kung hindi tayo ginising ng Panginoon, buti naman nagising. Hindi tayo, ganyan tayo noon eh. Pag meron nagsumbong sa akin, kasi hindi po ako nag-aaral talaga noon eh. Yung libro ko, alam mo yung kamay ko? Walang kwenta yan. Mas magaling ang paa ko. Bakit? Yung libro kaya kong buksan at basahin gamit ang paa ko eh. Habang nag-e-exam, binubuksan ko yun. Hinahanap ko yung sagot sa libro. Buti nga ngayon digital na eh. Ayun, nasa libro, nasa baba. Ginaganong-ganong ko ng paa ko. Oo, kayang-kaya ko. At alam mo, pag may nagsumbong, yari, bugbog sa akin yun. Sampa lang abot sa akin. Bubulihin ko yung araw-araw.
Ganun talaga eh. Ganyan na nangyari kay Kiko Barsaga. Binuli nila dyan sa kamera kasi nagsalita. Kaya nga, alam mo, ipanalangin natin itong mga sundalo na ito. Itong mga tauhan na dati ni Zaldico. Kasi mahirap sa kanila to. There is pressure in the family. There is pressure in the family. Maniwala ko kayo sa akin. Ayoko lang magkwento, marami po tayong alam. Ganyan ang ginagawa nila. Kahit yung mga judge, pinipressure. Hindi ito pressure na yung pressure lang na, oy, pag hindi ka yari ka, tatanggalin ka sa trabaho. Hindi. May kasamang pagbabanta sa pamilya. Ganun ang ginagawa ng gobyernong ito. Talagang babantaan ng pamilya mo. Pagka hindi ka tumahimik, pag hindi ka sumunod, yari ka. It's either kaso ang ilalagay sa'yo o kaliwat kanan ng pagbabantang gagawin sa buhay mo. Kaya saludo po ako dito sa mga sundalo na ito. Pakinggan po natin. My test. Pagi ko na lang. Maganda. Mata po. Klaruhin natin na ito po yung mga retired na po na nagtatrabaho. Meron po kasi mga ganito yung mga retired na sundalo, ang trabaho nila security o bodyguard ng mga politiko. Lahat. Uy, morning. Ako po si Attorney Levi Panito. Nakala niyo ako noon. 11 years ako. Tungkol sa pila. Isa na audio. Yung Napoles, no? Scam. Sabi po, ang pagbuklaro sa billion pato. And that was 13 years. Para namin ay magkakaroon ng pagbabago ang ating mga opisyal sa gobyerno. Nako. Ngunit makalipas ang 13 taon, yung bilyon-bilyon na ninanakaw noon ay umabot sa trilyones ngayon. Nasa block tayo sa mas mabigat na problema. Napanood natin lahat ang mga ipinahayag ni dating Master Sergeant Orly Gutesa sa Senado. At nakita natin kung paano trinato ang isang taong nagnanais lamang na ibahagi sa ating sambayanan ang kanyang nalalaman tungkol sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nakita rin natin nasaksihan din nating lahat ang mga proseso na naganap sa ICI na inatasan na mag-imbestiga tungkol sa corruption sa infrastructure. Ngunit alam nating lahat na imbes na mag-imbestiga ang ICI, ay pinagtakpan ang totoong mga salarin sa pagnanakaw. Sa ngayon po ay ang mas mabigat nating problema ay yung crisis sa credibility ng ating mga institusyon. Ang mga institusyon natin ngayon na ipinatayo para pangalagahan, arugain ang mga Pilipino ay hindi na natin mapagkakatiwalaan. Makita naman po ninyo, there is a crisis of integrity in the executive. There is a crisis of integrity in the legislature. And if you have listened recently to the proclamations of Ombudsman Crispin Remulla, he alleges also a crisis in our judiciary. Lahat ng institusyon natin ay mabigat ang problema. Pero alam naman po natin na ang mga institusyon na ito are just abstract ideas. Our democracy is just an abstract idea. Our institutions are just abstract ideas. And this
institutions operate through the human mind. And if you will, through the human soul and through the human heart. Ang problema natin ngayon ay yung mga nagpapatakbo sa mga institusyon na ito. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na Yun. walang pinagtatakpan. Yun. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Nandito po silang lahat at gusto ko pong ipakilala sa inyo ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin Yun. Grabe. at gusto nilang magpakasundalo Yun! sa ating bayan. Yes! Laban! Galit si Banatbay. Hindi grabe. Tinatawag ko po ang isang magiting na Pilipino, si Bernard Tube. Si Ross, tumatanda na po. Si Rosbert Waupan. Si Benny Bulontate. Si Johnny Goodwan. Si Rodante Orbilio. Nako. Lupit. Rainy Boy Julia. Christopher Esquivel. George Villalon Jr. Grabe, saludo ko sa mga to. Ay, nako, Panginoon ko, salamat at may mga ganito talagang tao. Alam mo, malupit ito eh. Malupit ito ang ginawa nila. Talagang pangalan, buo. Pwedeng ano yan eh. Ang daling questionin yan eh. Oh, di ba? Oh, lahat ng mga pangalan binanggit. Babang titignan sa AFP kung talaga bang mga retired na mga sundalo ito. Kaya kayong mga sundalo, kayo mismo, kilala nyo ito mga tropa nyo. Malalaman ninyo kung nagsisinungaling sila o hindi. Kayo na, nasa kamay nyo na. Di ba? Nasa kamay nyo na ang katotohanan. Totoo ba ang sinasabi nila o hindi? Kasi kung walang, ako, kung magtatago ko at magsisinungaling ako, hindi ko bibigay pangalan ko. Eh kung hanapin yan doon sa Camp Aguinaldo, di ba? Kung hanapin yan, malaman na, ay, di naman pala ano yan, wala naman pala yan eh. Parang yung isang nagmagaling, di ba, na tinuturo, eh yung pala, tangina PA lang, hindi ko naman sinasabing PA lang, pero hindi naman pala talaga tunay na naging sundalo. Di ba? Naalala nyo nun? Oh. Romel Bobares. Po. Gil Navidad Jr. Anselmo Taberdo. Walter Manalansan. Jolly Cadiao. Romel Galapon. Cecilio Laroder Jr. Bernard Gubban. Crisani Dado. At Fidel Corpus. Meron po silang kasamahan na 12 pa na hindi makakadalo Grabe, ngayon dahil sa mga personal na rason. Ano pa ba? Ano pa ba ang gusto ninyo malaman, mga kababayan? Eto na, oh, ang dami nila. At sila'y nagsama-sama para ituro talaga.
ang mga salary ng flood control scandal. Alam mo ngayon, nire-research ko, walang media. Kasi nga, sinabi dyan, bayaran ng media. Ang dalawa ay meron silang kasama sa buhay na nagtatrabaho pa sa gobyerno at meron silang pag-aalinlangan na maaaring maapektuhan ang trabaho ng kanilang mga asawa. Yung 10 na hindi pa nakadalo ngayon ay tinatawag ko po na second batch. At lalabas din po sila sa tamang panahon. Bigyan ko po kayo ng halimbawa ng nilalaman ng kanilang affidavit at kung ang proseso po kung paano ninakaw ang pera sa kabal ng bayan ay pwede natin ilarawan sa prosesong ito. Marami pong contractors sa buong Pilipinas na napromesahan ng proyekto at hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang mag-remit kay Ginoong Saldico. Grabe, no? Doon sa kanyang bahay sa Valle Verde, Phase 6 sa Pasig City. At daan-daan na maleta ng pera ang dumarating doon. Merong employee si Ginoong Zaldico na binibilang ang mga pera na dumarating sa Valle Verde 6. Pagkatapos nito ay binabalik nila sa maleta ulit at dinadala sa penthouse ng Horizon Homes sa BGC. Grabe. At mula sa Horizon Homes, doon na manggagaling ang ibinibigay sa iba't ibang mga politiko at mga personalidad sa ating lipunan. Ang halimbawa po ng proseso ay nag-uumpisa sa pagbilang nila ng pera. Ang susunod po, Dinadala kay Zaldi yung pera tapos babawasan. Same kwento nung Greg Udese. Tapos idadalhin sa isang location. Di ba? sa larawan sa itaas ay inihahanda ang pera bago isilid sa mga maleta ulit sa Horizon Homes. At yung larawan sa ibaba ay isang halimbawa ng pag-deliver ng pera sa bahay ng isang mambabatas. Makikita po ninyo na may nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Sa aking na tanggap na impormasyon ay napilitan siyang mag-execute ng isang affidavit na kung saan ay sinasabi niya na hindi siya kasali o wala siyang nalalaman sa mga pagde-deliver ng mga mali-malitang pera. Mhm. Pero makikita po ninyo dito na siya mismo ay kasama sa pagde-deliver ng pera. Nako, patay ka Kaya dyan. naaawa po ako ngayon sa sitwasyon ni Master Sergeant Gutesa dahil ginawa siyang sinungaling. Grabe.
Puno ng picture, ha? May picture talaga. Ang lupit. Meron pong iba pang mga larawan na sa tamang forum later ay maglalahad pa kami ng karagdagang mga ebidensya. Pero ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano. Oh, lupit. May picture. Ang lupit mo. Kung sino ka man. Na naka-Hermes. Hermes yung ano niya belt Gumagamit din sila ng helicopter. Ay, nako po. Patay kang bata ka. Kumpleto, detalyado. Patay kayo dyan. Ano na to? Checkmate. At ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. At parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Sa isang delivery, umabot ng 52 na bagahe. Makikita rin po ninyo na ang ating mga ebidensya ay minsan kinukuhanan ang buong bahay ng mambabatas, buong bahay ng mga ilang nasa media, Nako po. Ayun na. yung Ayan na. tinatawag nating mga media operators. O, prostitute. Ayun na. Sinasabi na eh. Gago! Ayan na. Ayan na po. Naku po, sabi ko sa inyo di ba? Sabi ko sa inyo talaga naman kayo din, alam nyo yan. Alam nyo yan. Nang bayaran talaga ito mga putang inang prostitute na ito. Ngayon nga media blackout din. Mantakin mo yung mga sinabi ni BP Sara Duterte, media blackout. Eto sinabi nito ngayon, media blackout na naman. Hindi, alam mo kasi may balita ako. Bibigyan ko kayo ng, eto, A1 information to, pero di ko na lang sasabihin. Kung sino nagsabi sa akin. A1! Pag sinabi mong A1, alam nyo na yun. Pinakamataas. A1 information nagsabi sa akin to. Bawat press con daw, nung isang opisyal, alam mo kung magkano? Para lang banata ng mga Duterte. 2 milyon. Grabe. Doon sa isang press con na yun, 2 milyon ang binabayad doon sa opisyal na yun. Bawat banat niya doon sa mga Duterte. Grabe, sabi ko, tangina. Kaya naman pala, kahit dating anti-Marcos ito, kinakain niya, nasuka niya. Paano mo maatim na ipakain sa anak mo yung mga ganyang pera? Di ba? Mantakin mo, 2 million daw ang kwento sa akin. Ang lupit. At A1 to, information to ha. Hindi to galing kung saan. Talagang A1 information ito. Mantakin mo. Kaya naman pala. Ito nga dito, talagang sinabi na meron silang naka-assign na mga media operator. Pag sinabi mo media operator, ito yung nasa taas Ito yung kumokontak sa mga media. Ito patayin nyo yung istorya na yan. Ito, 500, 1 milyon. Patayin nyo yung istorya na yan. Ito, iba pa yung nandun sa newsroom. Iba pa yung mga bossing para patayin yung balita na yun. Ganong katindi. Kaya nga sabi ko sa inyo, eto nga, nino-news, magkano kaya nilabas silang pera dito para i-news blackout to? At ganyan po sila mag-deliver. No?
makikita po ninyo sa ibabang larawan Mm. ang mga maleta rin ng pera. Grabe. At marami pa pong iba na katulad nitong mga larawan. At dito sa taas na larawan ay ipinapakita lamang na yung isang malaking maleta ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 katao. Ngayon po ay merong pangalawang aspeto ng affidavit ng ating mga magigiting na Pilipino Eto na nasa pa. harap natin ngayon. Nako, malupit. Ito, malupit to. Meron silang mahalagang Check testing. napansin, naobserbahan, at alam sa kanilang personal na pananaw dahil nasali sila sa isang importanteng operasyon. Nako po. Ito na. Malupit to. Ito po ay patungkol sa nangyaring operasyon ng ICC. Naka po. Ayan na, sinabi na. Di ba dati, yan yung binabalita na yung pera na galing sa flood control at kay Zaldico ay di umano, allegedly na ginamit para sa ICC? Mismo. Nasangkot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo Grabe. Ayan para na. sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Oy, Trillanes, sagot ka. Yari ka. May ebidensya. Patay ka dito, Trillanes. Sinabi na eh. Alam mo, sobra talagang bitter nitong taon to si Trillanes. Di ba, alam naman natin, sinabi ni Pangulong Duterte yan, sobrang bitter nito kay Pangulong Duterte dahil hindi daw siya kinuha bilang Vice President. Kaya, alam mo, matindi itong bitterness niya kay Pangulong Duterte. Siya talaga ang gumalaw. Mantakin mo. At siya ang tumanggap ng pera, ha? Di umano, allegedly, according to this guy, tumanggap daw siya ng pera para dito sa ICC. Ang tanong, lahat kaya yung pera na yun ginamit niya o kanya lang? Kalhati nung kanya? Ginamit niya sa kampanya niya? Ginamit niya lang ba yan? Hindi, tandaan natin ha. Tayo, nagtatanong lang tayo dito. Tinatanong natin, Trillanes, lahat ba daw doon sinasabi nitong
binigay sa iyo ay ginamit mo ba talaga lahat o baka naman yung iba binulsa mo? Tinatanong kita. Sumagot ka! Galit ka. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Yo, patay ka. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Nako po. Lahat ng pagkain nila, Ang galing din ng mga sundalo, no? Na-realize sila na para bagang sandali, bakit parang walang government office? Puro sa bahay dinadala yung pera, sa hotel. Hindi kasi, 'di ba, yung sa mga malamang sa ICC, di natin alam kung paano nila dinala kay Trillanes yung pera. Oh. ng ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga condominium units Grabe. ay sinagot ng grupo ni Sunny Trillanes at saka ni Saldico. At bilang isang abogado po ay nababahala ako dito. Dahil ang sarili kong konklusyon na hindi naman nilahad ng mga sundalo na ito dito sa affidavit nila. Pero bilang isang abogado, ay nakikita ko ang isang mabigat na suliranin ng isang third world country na katulad natin na siya lamang pinag-iinitan ng mga ICC. Hindi nila kayang pins because they only interviewed people sent to them by Sunny Trillanes. Nakapasok din sila sa Bilibid prisons para kausapin ang tatlong na sentensyahan sa pagpatay kay Kian de los Santos. Meron din silang kinausap na mga di umano ay EJK victims' families sa bahay Kalinga ni Father Flavie Villanueva. Nako po, involved si Father. Yari ka ngayon, Brad. Yari ka ngayon. At lahat ng gastos ni Father Flavie Villanueva ay sagot ni Saldico. Number 2, dahil December 2023 lang unang pumunta ang ICC investigators sa Pilipinas, ay hindi nakakaduda that the ICC investigators manufactured the existence of ICC jurisdiction in the Philippines because the residual jurisdiction of ICC ended in March of 2019, or 1 year after the Philippines deposited its articles of withdrawal in the United Nations. Number 4, the ICC investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. At panglima, ang mandato ng ICC ay di umano protektahan ang human rights ng mga tao. Pero bakit hindi sila nagbigay o nirespeto ang human rights ng isang tao na kanilang iniimbestigahan sa pamamagitan sana ng pag-imbestiga ng mga ibang tao na hindi pinapadala ni Sunny Trillanes? So yan po ang buod ng kanilang affidavit.
At una ko nang ipaalam sa inyo na bago ko kami magbigay ng buong kopya sa inyong lahat, ay pahintulutan muna ninyo kami Na? na isumite ito Kanino? sa Office of the Ombudsman Nako, patay tayo dyan. para makita natin kung umaandar pa ang sistema sa Office of the Ombudsman. Maganda yan. Dahil isa Checkmate ang ngayong yan. ombudsman natin na binanggit dito sa affidavit. Checkmate yan. Pangalawa, ay magsusumiti rin kami sa ICC mismo para malaman ng ICC ang so that ICC will know how the ICC investigators conducted themselves in the Philippines. Nako po, patay kayo dyan. At panghuli ay magbibigay kami ng kopya sa lahat ng embahada ng mga bansa na kasapi sa ICC para malaman nila kung paano gumalaw ang ICC. Alam naman natin na bawat bansang miyembro dyan ay nagko-contribute sa ICC. Pero katulad ng kino-contribute nila, ang mga litrato na naipakita po sa inyo ay makikita ninyo kung saan pumupunta ang ating mga buwis. Now you know where our taxes go. Now you know at least where our taxes went. Grabe. Maraming salamat po. Mga Pilipino! At magpapaunlak po kami ng Hindi pa ba kayo maninindigan? Are you going to commit the sin of omission? Hindi pa ba kayo magsasalita? Hindi pa ba kayo magpapahayag ng inyong damdamin? Aba, dapat po kumilos na tayo. Dapat ilabas na natin ang ating nararamdaman. Hindi lamang po sa social media. Abay, dapat po natin itong ipahayag na hindi na tama ito. Mali na ho ito. Sabit na sobra ito. katanungan at kung maaari ay 10 lamang. Kasi alam nyo po, sa ngayon, ay meron nang nakaabang sa labas na handang manakit o manakot sa ating Grabe. mga sundalo. At sa nakalipas na 2 araw lamang, ay umigting ang paghahanap ng isang grupo sa kanila na pinangungunahan di umano ng isang tinatawag nilang MC. Nako, sino yan? Initial yon, MC. Hindi ko po alam hanggang ngayon. Inaalam ko kung sino yung MC na sinasabi nila. Pero meron siyang inutusan Sino kaya na yun? nasa gobyerno pa at mataas ang rangko sa ating kapulisan para ipatupad ang kanilang gustong mangyari na hindi matuloy ang paglabas ng ating mga kasundaluhan sa katotohanan. At panghuli po, meron akong isang pakiusap sa ating armed forces Yako, at ayan saka sa Philippine Marine Corps. Ang mga nasa likod po ninyo ay nagserbisyo sa ating bayan Yan. at nandito sila hindi dahil sa politika. Yan. Hindi po sila nagsasabi ng anumang mga bagay na magdadagdag pa sa init ng kasalukuyang politika Yon. na pinagdadaanan ng ating bansa. Bagkus ay gusto nilang makaambang na iangat ang imahe ng ating mga institusyon Yan. katulad ng Philippine Marine Corps Yon. na lumalaban sa kalaban ng Estado. Pero kung susuriin ninyong mabuti, ay ang kalaban natin ay ang mga nasa matataas na pwesto sa gobyerno. Do not restrain them from sharing to our people the truth that they know. Because
alam nating lahat, ang katotohanan lamang ang magpapalakas ng ating republika. Kung lumalaban tayo sa mga grupo Mm. na gustong sirain ang ating democratic institutions, katulad ng mga NPA, mga Muslim secessionists, ang isa pong kalaban natin na totoo ay ang mga nagnanakaw ng pera na para sana sa mga tao. Tayo po ay nagpapakapagod. Alam mo ngayon eto, ganito kaputang ina yung mga media. Ha? Mga media kayo, putang ina nyo talaga. Dapat sa inyo talaga mabulgar na yung kagaguhan nyo. Mas nilalabas pa nila ang trending at ginagawang trending yung cyber libel case ni Sir Jack. Oh. Kesa dito. Hutang ina talaga eh. Di ba? Mapapamura ka talaga. Kupal. Ganun ka ano. Kupal. Para lang may maihain tayong pagkain sa ating mga pamilya. Pero sila po ay nagpapakapagod kung paano gastahin ang perang ninakaw nila sa atin. Maraming salamat po. Naku po, yari kayo. First question. First question. Okay. And then Santa's program that she tried. Alam mo na mo, why only now po? Bakit na lang ito? Bakit na lang? Ano, nakaharap na lang, that they love man. Bakit hindi nakalisan? Bakit po ngayon lang po lumabas o lumutang yung ating mga sungalo at ba't na nakaka-aresto kaya lalo kayo at lumawak pa or hindi maaaris manawag na ako sa investigasyon sa global scandal. Well, hindi ako na sila tumala ay personal knowledge dito sa malawakang Romania sa corruption sa gobyerno. Alam niyo po ay matinding pananakot at paglilinlang ang dinaanan ng mga empleyado ni Zaldi Co mula nung umalis siya sa Pilipinas. At katunayan, yung MC na binabanggit ko kanina ay tinakot ang mataas na opisyal ng mga ito. Kaya sila po ay medyo naguluhan din. Dahil pare-pareho kaming ordinaryong mamamayan lamang at noong nakita nila at nakita ko ang pagtrato ng Senado kay Master Sergeant Orly Gutesa na dapat sana ay inalagaan nila dahil siya ay nagsasabi ng totoo, ngunit dahil sa politika ay ang kinalabasan siya pa ang naging masama. At katulad ng sabi ko, makikita po ninyo na yung mga nagnanais na mapagtakpan ang katotohanan ay pinilit nila si Saldico na mag-execute ng isang affidavit na nagsasabing pinilit lang siya ni Senator Marcoleta, pinilit lang daw siya ni dating Secretary Mike Defensor, at isinabi niya doon na hindi daw totoo ang kanyang sinabi na meron siyang kinalaman o partisipasyon sa pag-deliver ng mga mali-maleta ng pera. Pero ipinakita po namin sa inyo ang isang larawan na kung saan nandoon si Master Sergeant Gutesa na kasama sa pagde-deliver ng pera. Pero gusto kong iliwanagin din na si Master Sergeant Gutesa ay na-assign sa isang media operator ni Saldico. Pero sinisweldohan siya ni Saldico. At di kalaunan ay dahil kulang ang tao sa pagde-deliver, kinuha si Master Sergeant Gutesa at 2 linggo lamang siyang nasama sa pagde-deliver. Pero alam nyo po, ang mga kasundaluhan na nasa harap ninyo,
mula September 2022 hanggang sa kagitnaan ng 2025 ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo na nagde-deliver ng pera sa Forbes Park at sa Aguado sa tapat ng Malacanang. Mahigit 100 beses silang nag-deliver at kada delivery ay hindi bumababa sa 20 na maleta. Grabe. At minsan umaabot nga ito ng 52 na maleta na kinailangan pa nila ang 6 na vans para ma-deliver lamang ang mga maleta na ito. Pwede po ba sumagot kahit Babalik yan. Easy. deliver linggo-linggo? Kahit yung isang masasabi po natin na magko-corroborate po dun sa iba namang sinabi ng mga nauna nang nagsalita before sa mga hearings, sa mga investigation po. Sino po sa kanila yung pwedeng kwento? Sino? Alam po natin na mga Marines, matatapang po yan. Total, humarap na rin naman po kayo, lumantad na. Baka pwede pong mag-share. Buong pangalan po, pakistate lang po, tsaka yung naging personal knowledge sa pag-deliver po ng maleta. Ako po si Rosebert Tuapan. Nasign ako kay boss since nung na-hired ako sa team niya. Meron kaming group chat na sa team namin kay boss Elizalde ko. Okay. Doon pinopost lahat ng mga kung saan mag-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Yun po. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Opo. Ako po si Bernard Tube. Nakapag-deliver po ka. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay ni umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po Ayan detalyado ho You can check Alam mo kaya dito, alam mo talaga hindi nagsisinungaling Kasi binigay yung address Ang daling pa sinungalingan yan. Sige nga, puntahan natin to 40 bla bla bla. Kung saan yan? Malalaman ng mga kapitbahay kung sino nakatira dyan. Di ba? Nako. nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos. Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Para kanino po yun? Kay Kong? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, Takawang mo na lang, ha? Tama. Pasagutin nyo kung kanino. Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. Okay. No? At Times na rin ako. sa Paway, sa bahay ni BBM. Grabe, sa bahay mismo ni BBM, doon diniliber. Grabe. Gago! Lupit nito. Ha? Oo. At saka may mga katibayan naman. Next question. Next question po, si Pam po ng Third First Studio YouTube, sir. Attorney, sino po ang nasa taas ni Zaldico para ho yung lakas ng loob niyang magbaba ng mga utos na yan, sundin ho ng ating matatapang na men in uniform na ito? Ako po ay, bago ko sagutin yan, no? Parang, I want to put in context my answer and why that is my answer.
I am a lawyer, a litigator for 26 years. I deal with facts. I don't speak without basis. I do my homework. Nakita nyo naman noong PDAF scam, nakapag-file ako ng complaint sa DOJ laban sa 14 na senador, 198 na congressmen, at 5 cabinet secretaries. Nakita nyo rin ako malamang doon sa ginawa namin laban kay Arnie Tevez. Dahil on my own, I was able to validate about 64 previous killings. Sa ngayon po, as I said, I do my assignment and I do it well. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Saldico na walang pahintulot kay PBBM. Dahil bakit siya tumanggap ng mali-malitang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito o para saan ito? I hold him responsible because being the chief executive, being the head Grabe of the yan. executive branch, he is the chief implementer of laws. Siya ang walang ibang mag-implement ng mga batas kundi siya, executive. Pero bakit niya hinayaan ang mga ito? Narinig ninyo marahil ang sinasabi lagi ni Congressman Toby Tiangco na di umano ay kinumpronta ni PBBM si Speaker Martin at sinabi niya, ano ba Martin, Saldi, ilang bahay ba ang gusto nyong bilhin? Ilang steak ba ang gusto nyong kainin? Alam ni BBBM ang pagnanakaw. At alam po ninyo, bata pa lang sila. Magnanakaw sila. Ay, Takot si Martin Romualdez kay BBM. Pati nga si Jack Enrile, nabalitaan ko, takot kay BBM. Nung bata pa sila. Sa tingin nyo ba, kikilos si sino man dyan na hindi alam o hindi inutos ni PBBM? Pero marami pa po kaming ilalabas na mga datos na gaya ng sabi ko kanina, hayaan nyo muna kaming ilahan lahat ng mga ito at nung iba pa naming mga ebidensya sa ombudsman. No? Because as a lawyer, I want to hold on to that flicker of hope that certain institutions are still functioning. Sorry, ma'am, sorry. Sugdatin ko lang ng isang follow-up. Attorney, ano pong garantisya na meron tayo na uusad po yung ating pagtungo sa ombudsman? Oo. Dahil alam naman po natin hindi yan uusad. Sana po sa amin ng mga Pilipino ninyo, nakaharap nyo ngayon, ninyo ilahad ang mga dokumento. yun. Sana. Alam ko po yung concern natin na ganyan. Pero pagbigyan nyo lamang kami na kumapit sa naiiwan pa nating pag-asa na gumagalaw ang ating institution. Pero alam ko po, walang mangyayari dito. But I do not want to prejudge how Ombudsman Remulla will act on it. I still hope that he will remain true to his oath of office. Pero kung hindi natin makamtan ang hustisya sa remaining 2 years and 3 months of the Marcos administration, at least na-file natin sa ombudsman, bubuhayin natin yan sa susunod na administrasyon kung papayag din yung susunod na administrasyon sa atin.
Pero magbibigay po kami sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Yan ah. Uunahin lang namin ang Office of the Ombudsman at ibang opisina. We will send you a soft copy. No? We'll just get your... Pakisend po sa sa SMNI at kung maaari pasend po sa Banateros through banatbyofficial@gmail.com. Sir, Attorney Bossing, banatbyofficial@gmail.com. Banatby, ayan po spelling, magkakadikit po. banatbyofficial@gmail.com. Pakisend din po sana sa akin, sir. Hindi nyo nga ako in-invite eh. Pero buti naman kasi hindi rin ako magigising. Gago! Pakisend na lang po mga bossing. numbers and we'll send you soft copies. Attorney Lassie, maraming salamat po sa mga Marines na nandito po ngayon sa inyong pagtindig para sa ating bansa. Lastly po, nasan po si Sergeant Gutesa at kumusta po siya? Hindi po namin alam. Marami po kaming nasasagap na balita na pinapunta siya sa ibang bansa. Sir, maraming salamat sa opportunity nito sa mga kasundayan na nandito na namigil ako. Hindi ka ko yan dito sis. Pero hindi na nawahin ko na hindi ko naman namin si Chairman dito sa lahat. Ang katanungan ko po, straight to the list po, kung nandito na kayo, lumabas na kayo, sinusuporta na po kayo sa nangyayari sa bansa. Nagpapasalamat po ako, masalun po ako sa inyo lahat. Ang katanungan ko po ay ganito. Ito po ba involved lamang ang Pangulo o pati ang asawa niya? Kayo po ba may knowledge na pati asawa niya ang pumasok sa ganito ang transaction? O na lang sa tagot. Sige. Alam niyo po ay iniiwasan namin na isangkot ang mga pribadong individual. No? And I consider the First Lady as still a person outside of government. Alam mo naintindihan ko to. Wag po kayo magagalit. Baka sabihin nyo naman pinoprotektahan si First Lady. Hindi ho. Kasi iba ang kaso dun eh. Mas matindi ang kaso pagka mas madaling patunayan ng libel pagdating po sa sa ordinary citizen. Kahit ba asawa yan, ordinary citizen pa rin ang turing ng korte dyan. So hindi po siya public official, meaning yung actual malice medyo mas magaan, mas madaling patunayan. Kaya pag sinama nila, maaari silang malibel at pag na-libel sila at nandun na yung kaso sa husgado, bawal ng pag-usapan. Tandaan niyo, magaling ito, abogado ito. Naiintindihan niya. Pag bawal ng pag-usapan dahil nandun na yung kaso, patay. Diba? Mahihirapan tayo lalo malalaman ng katotohanan. Kaya hayaan natin ng diskarte po nila. Dahil tama po yung dapat focus muna dun sa Kasi again, korte po ang hindi po pwedeng, hindi naman ordinary citizen yan eh. Asawa ng presidente. Hindi ho ganun. Hindi ganun sa korte. Hindi ganun sa korte. Sa korte, wala naman talaga siya katungkulan sa kahit First Lady siya eh. So hindi ba maaaring masabing siya ay public official. Kaya ingat po, nag-iingat lang itong ating mga matitikas na abogado at Marines. Okay? So technically, she is not a public official. The same treatment is accorded to some media practitioners Yon. who received several maletas. Grabe, no? At ang sabi ko nga, hindi naman siya public official, bahala siya sa buhay niya. No? Ang focus lang po namin ay public officials. Bakit? Dahil sila ang pinagkatiwalaan natin na pangalagahan ang mga Pilipino. Pero inihahambing ko sila sa isang pinagkatiwalaan na kasambahay. Pasensya na po sa mga kasambahay. Maghahambing lamang ito. Pero nangyayari naman ito sa totoong buhay na pinagkatiwalaan mo yung kasambahay pero pinagnakawan ka niya. Yon. Ito, mas masahol pa sila. Sir, susulan lang ko. Dagdagan mo yung mga katanungan ko. Ano ba yung essence ang maglabas mo ngayon para sa skandalo na nangyari sa bansa?
Matindi po kasi ang nakalap nating impormasyon. Pati sa COMELEC, Nako, ayan na. nadedeliveran ng mali-malitang pera. Nako po. Paano pa tayo aasa na o maniniwala na ang mga nakaupo ngayon sa pwesto ay tunay na halal ng taong bayan? Ako, yari kayo ngayon, Comelec. Patay Yung kayo. anomalya po sa COMELEC, as early as the elections of 2016, I participated in the gathering of evidence to prove the Smartmatic anomaly. And you can ask now Senator Soto, Senate President Tito Soto, about the information that I gave him to prove na maanomalya ang ating eleksyon. Meron po kaming ebidensya na ibinigay sa Senado na isipin po ninyo bukas ang halalan, pero may mga vote counting machines na kahapon ay nagtatransmit na. Ha? At ang prueba namin po dyan ay yung machine lag na ang paliwanag ng COMELEC noong 2018 investigation ay baka po yan ang final testing and sealing noong kinagabihan ng eleksyon. Hindi po pwede yun. No? At ang may mga nakaupo sa Senado ngayon Nako. na sila ang nagharang sa investigasyon na yan. Nako po, ayan na. At hanggang ngayon, Ayun. niloloko pa rin tayo ng COMELEC. Seryoso? Hindi. Seryoso. Ang mga senador natin na deliberan. Bakit? Alam namin po ang rason. Ang mga mambabatas, grabe. Ang description nga ng mga ito ay matakaw yung ilan dyan. At ang nakaka-insulto po ay yung mga maiingay sa Kongreso Nako, ayan na. Ayan na. ay sila palang matitinding tumanggap Nako. ng mali-malitang pera. Sino yon? As I said, the executive, the legislative branches of our government are at their lowest in terms of integrity. Executive, ganun din. May mga perang galing sa mga iba't ibang departamento. Ang tinitingnan lang natin ngayon ay flood control. Tiningnan ba natin ang irrigation, for example? Baka mas matindi ang irrigation projects na anomalya. Tiningnan ba natin yung mga reforestation projects sa Department of Environment? Nasasabihin nagtanim sila, pagdating ng COA, hanapin ang tinanim, sasabihin lang, nangamatay ang mga tinanim. Sir Charmaine Abong po from Abante. Balikan ko lang po yung sinabi po na nagpapadala ng maleta kay PBBM. Do we have timeline po kung kailan po nagsimula yun and kung hanggang kailan or natapos po ba ito? Umpisa hanggang very recent, Anong year po ito? 2022. 2022. Hanggang ngayon po? Hanggang po na, nung nabulgar na itong flood control anomaly, siyempre na-stop na. 2024 at anong year po? Around 2025, early 2025. Thank you. Questions? Grabe, no? Sige kayo. Tindi. Panoorin natin tong buo kasi Attorney, good may morning media po. blackout ng mga Alternative ulol eh. Media, Rose. Sabi niyo po, attorney, may kasamahan pa po sila na hindi na second batch. Kailan po sila possible na lumantad, attorney? Yung second batch kasi ay may mga iba silang nalalaman. No? Ngunit, ang sabi ko sa kanila ay pwedeng hindi muna kayo lumabas ngayon dahil tingnan natin kung sapat na ang sinasabi ng unang batch para maipakita natin ang katunayan kung sino at magkano kung sino ang mga nagnanakaw
Paano kaya pagtatakman ni Lacson ito, ni Soto, at saka ni John Vic, at saka ni Boying Remulla? Paano kaya nila ito pagtatakpan? No? At kung magkano ang kanilang ninanakaw. Kasi ang aking komputasyon po lamang, base sa sinasabi nila, ay umaabot na po ng 805 billion pesos. Kaya naman pala kada press con may 2 billion eh. Kung 800 billion ba naman? At saka meron pa yung isang vlogger na ang pangit. Yung feeling niya maganda siya. Hindi, feeling niya. Dati nga, inaasar ako dun eh. Sabi ko, tangin ang pangit mo, bakit ako sa'yo papatol? Tangin mo, ang punggok dun eh. Sorry sa mga pandak, pero hindi naman po lahat ng pandak pangit. Pero yun, hindi proportion na itsura nun eh. Alam mo, ako pangit. Hindi, eto, aminado naman po tayo. Nanay ko lang at tatay ko nagsabing gwapo ko eh. Pero, malala naman yun. Parang ulo, tapos paa na kagad. Kahit anong retoke niya, pangit pa rin siya. Magkano kaya bayad doon? Hulaan nyo kung sino yun. Pangalanan nyo nga dyan. Hindi, gusto nyo ng kwento tungkol doon? Eto. Naalala nyo, kinuwento ko na to noon eh. Naalala nyo to? Merong isang vlogger, political vlogger, na pinapanood si Pangulong Duterte. Ako at yung babaeng pandak na yun. Kaming dalawang pinapanood ni Pangulong Duterte. Pero tumigil na daw panoorin si Pangulong Duterte kasi mag-e-eleksyon, siningil siya ng 2 million per month para sa mga kandidato ni Pangulong Duterte. 2 million per month ang siningil niya kay Pangulong Duterte. Alam mo, doon siya nagkamali. Turn off sa kanya. Si Pangulong Duterte, hindi mo pwedeng hingan ng pera yan. Hindi mo pwedeng hingan niya ng pera at sabihin mo ganito. Ayaw na, galit sa korupsyon yan eh. Walang biro. Hindi ako nagbibiro Kaya nga tayo kahit anong hindi tayo never tayo nanghingi. Wala ko tayo hinihingi. As in, sabi nga nila, alam mo ba, Natbay, ito, sinabi na lang sa akin ng mga nakapaligid doon. Alam mo kung bakit natutuwa siya si Presidente? Sabi ito, sabi niya, ito, again hindi po ako nagyayabang dito Kasi una, entertaining ka at nakakatawa at very, ang talas daw ng isip ko parang abogado. Sabi ko kasi nga, natural, yun ang training sa amin ng tatay ko pasaway lang ako kaya hindi ako naglo Sabi ko, pero hindi lang yun. Sabi ko, ano kaya yun? Pogi kaya ako ganun? Hindi, kasi, hindi mo ginamit yung friendship ninyo ni PRRD at nagpasok ka ng proyekto o pinagkakitaan mo gobyerno. Paano nalaman? Basta may paraan si Pangulong Duterte kung paano niya malaman yan. Kinuwento na lang sa akin nung tao na yun. Sa loob-loob ko, bigla akong alam mo, pinisip ko yung mga nakaraan. Pagkapanalo ni Pangulong Duterte, ang dami nang lumapit sa amin ni Mocha. Bilang chief of staff ni Mocha noon, marami lumapit sa kanya. Nagpapasa ng mga envelope. Ito, pasa ng envelope, bla bla. Tulungan mo naman ako kay Presidente, yung project ko, ganito. Huwag ka mag-alala, kaming bahala sa'yo, ganun. Alam mo ginagawa namin? Sorry sa mga nagbigay sa akin, tinatapo namin. Pasensya na. Pero, kami gago? Gagamitin namin yung, kasi malakas kami kasi kinampanya namin si Pangulong Duterte. Wala, tinatapo namin yung mga folder na yun. Kasi alam na namin yung kalakaran ganun yung malakas ka, so magpapasok. Kaya kami, ni Mocha, at saka ako, lalo na ako, nung pinapanood ako ni Pangulong Duterte, hindi ako lumapit sa kanya, Mr. President, meron akong project, baka naman pwede niyo akong tulungan. Ito, para ma-approve naman to. Wala akong nilapit. At kinonfirm sa akin yun nung kontak ko. Alam mo, aside from maalam ka at saka nakakatawa ka, hindi ka kasi nagpasok ng proyekto sa gobyerno. Hindi talaga. Tamad ako Ayoko talaga. Alam mo kasi, you just have to learn to live a simple life. Kaya yung mga yan, nagpapasok ng project, yung mga yan, kasi gusto nila magarbo ang buhay. Ako simple lang ang buhay ko Magkape lang ako sa masarap na kapihan at tahimik na kapihan, masaya na ako dun. Hindi na ako naghahangad na magkaroon ng Rolls Royce, kung ano-ano pa.
pagka ganun, talagang okay. Kasi pag naghangad ka, tandaan mo, sabi naman ng Panginoon yan eh. Ha? And all these things shall be added to you. Ibibigay naman niya lahat. Pero hindi niya sinabi doon, ibibigay niya lahat ng luho mo. Ibibigay niya lahat ng kailangan mo. So if I need something, I can buy. Hindi ko kailangang sumipsip para kumita. Ganyan, ito lumalabas na dito eh. Lahat ng aspekto ng gobyerno matakaw sa pera. Lumalabas na. Di ba? Ang na-deliver nila, umaabot ng 805 billion pesos. Nung Napoles, tens of millions lang eh. O billions, no? Pero ngayon, trilyones. Nako, grabe. Question? Sir, follow up lang. Kung hindi po tayo mapapakinggan sa ombudsman, ano pong next na hakbang natin? Sabi ko nga ay ibabahagi rin natin sa ating mga kababayan Yan. ang mga Sir. impormasyon na ito. Sir. At in a democracy, people decide. Yan, yan. Gusto ko yan. Gusto ko Kung yan. ano sa tingin ng ating mga kababayan ang dapat gawin, ay siyang masusunod. At umaasa kami, umaasa ako, umaasa tayong lahat na sa tamang panahon ang mga kababayan natin, tayong lahat ng mga Pilipino ay gumawa ng tamang hakbang para maiangat ang ating bansa sa kumunoy na kung saan tayo nakalagmak ngayon. Yan. Next question. Oh, ayan po ha. Itutuloy natin yan. Unya-unya ha. Magkakaroon ng part 2 ito. Ha? Part 2 itong video na ito. Kaya abang-abang lang po kayo. Dahil marami pa po. Mahaba pa yung mga revelasyon. So, abangan nyo po yan. Ha? Bukas, mamaya, easy lang. Kasi kailangan natin putulin. Kasi baka yung iba, nagluluto, nasunog na yung kanilang kinain. So, putulin muna natin. Okay? Ito, maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. God bless.